Hi! Welcome back to my YouTube channel. Today's video, we're covering Rohan 2. What is the best class? Dark Elf Wizard or Warlock? And I show you how to cash out your earning in Rohan 2. Yo! What's up mga boss? Welcome back sa channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang pinakamalakas na Dark Elf classes sa Rohan 2, ang Wizard at Warlock. Alin ba ang mas sulit? Pang farming ba o pang PvP? Tara, simulan na natin. Una natin ang Dark Elf Wizard. Kung ang goal mo ay fast leveling, mabilis na farming, at pag-clear ng maraming monsters, ito ang class para sa'yo. Ang Wizard ay may napakalakas na AoE magic skills, kaya kayang-kaya niyang mag-pull ng maraming mobs at ubusin ang mga ito sa isang combo. Perfect ito para sa solo grinding at mabilis na pag-level sa large scale battles. Isa rin siya sa pinakamalakas na magic damage dealers. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang Dark Elf Warlock. Kung mahilig ka sa PvP, Guild Wars, at mass battles, dito talaga nagsashine ang Warlock. Ang specialty niya ay crowd control at debuffs. Kaya niyang pabagalin, pahinain o kontrolin ang kalaban habang binabawasan ang kanilang effectiveness. Hindi lang damage ang ambag niya, napakalaki rin ng support niya sa team fights. Comparison time, Wizard. Best para sa PvE at farming, napakalakas na AoE damage, mas mabilis mag-level, excellent para sa beginners. Warlock. Best para sa PvP, malakas sa crowd control at debuffs, napakahalaga sa Guild Wars at team battles. Mas strategic ang gameplay, so alin ang mas maganda? Kung gusto mong yumaman agad, mabilis mag-level, at mag-farm ng resources, piliin mo ang Wizard. Pero kung ang target mo ay maging halimaw sa PvP at makatulong sa guild mo sa malalaking laban, Warlock ang dapat mong piliin. Sa huli, pareho silang napakalakas, depende lang talaga sa playstyle mo. Kung mas gusto mo ang mabilis na farming o competitive PvP. Ngayon naman, i-share ko sa inyo kung paano i-cash out yung earnings nyo sa Rohan 2. So syempre, kailangan may CrossX wallet. Yung CrossX wallet is nada-download sa Play Store. Then kailangan may MXC account kayo. Then yung MXC app is nada-download sa Play Store. Then i-verify mo lang yung MXC account mo. Then okay na yon. So syempre, ang una natin gagawin is i-open natin yung app natin sa CrossX wallet. Then kapag na open mo na yon, pumunta ka sa CrossD Digital. Yung CrossD Digital is ilalagay ko yung link sa comment section. So ayan. Then open mo na yung CrossD Digital mo, tapos iswap mo yung cross mode to cross BNB. So ayan, iset mo lang yung cross to cross BNB. Lagay mo na yung 111 na cross. Then continue. Then click check agree, tapos confirm. So ayan, then confirm mo lang ulit, tapos maglagay ka ng pin mo. Ayan, bridge transaction sent na. Then okay, refresh. So ayan, okay na. Punta naman tayo sa MXC account. Then click only this time, click yung deposit.
Click on chain deposit. File mo yung cross. Ayan, nasa unahan yung cross, nasa upper. Click mo lang yan. Then click mo yung copy. Kailangan sa pag-copy nyo isiguraduhin nyo tama yung wallet address ng BNB na cross, kasi pag hindi is mawawala yung cross nyo na BNB. Then punta na tayo dun sa CrossX wallet. Then click mo yung cross BNB, then click send. Paste mo dyan yung kinapin mo na cross BNB wallet. Pag paste mo, click mo yung next. Click mo yung 111 cross. Type mo pala, ayan. Then click next. Then click transfer. Ayan, send successfully complete. Then balik ka lang sa MXC account. Open mo yung MXC account mo. Then click mo yung, ayan, deposit details successful. Then click convert. Then ayan, click natin na cross BNB to USDT. Ayan, cross, tapos BNB na USDT naman, i-search natin. Click max. Tapos preview conversation. Click convert. Converting. Ayan, conversation successful. So ayan, click naman natin yung transfer. Then spot to fiat. Ayan, then click natin yung all. Click transfer. Ayan, transfer successful. Then click mo yung home. Hanapin mo yung P2P. Ayan, click mo yung P2P. Click sell. Then click yung payment. Then hanapin lang natin yung GCash para lahat is GCash yung payment. Then ayan, hanap ka ng limit na 500 pataas. Tapos click mo yung sell. So ayan, click mo lang yung max. Then marireceive natin is 568 na GCash. Then click mo lang yung sell USDT. Ayan, wait natin naglo-loading. Payment pending na. So ayan, wait lang natin. So wait lang natin mga boss. Pwede mo rin siya i-chat, no? Online naman yung trader. So ayan, payment received. So check na natin yung GCash kung nasend niya talaga, no? Double check natin kung nasend niya talaga. So ayan, open natin yung GCash. So ayan, nandito na yung 568 na GCash. So ayan. So dahil nga na-send niya yung payment, so punta na tayo sa MXC account natin, then i-release na natin yung USDT niya. So ayan, balik lang tayo sa MXC account. Open natin. Link natin yung orders. Pag-click natin ng orders. So ayan, pag-click natin ng orders. Yan, click natin yung payment receive.
Click confirm. Check natin yung box, then confirm. Click natin yung get code. Then hanapin natin yung code. Then akapin natin yun, tapos i-paste natin dito. So yan, hanapin lang natin yung code. Ayun. So, copy lang natin yan. Pag-copy natin, i-paste natin doon. Then confirm. Pagkatapos i-paste na. So yan, order details completed. So ganyan lang dito kung paano mag-cash out sa Rohan 2. Sana nakatulong tong video mga boss. Kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat mga boss. Bye!